a school that can guide you and teach you. Try CES, yeah. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share Sound check, our 1, 2, check, 1, 2, 1, 2, develop our let's go. skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CES, yeah. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God.
CS Piñans, let's stop for a while, pray the opening prayer by saying, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Guardian, as we embark on our journey through the CSBN portal, envelop us with your protective embrace, shielding us from harm and leading us with grace. Grant us the clarity of mind to navigate the complexities of this digital world, empowering us to learn and grow. As we delve into knowledge, let us not forget these souls in the purgatory, praying for their eventual peace and enlightenment. May our endeavors within the CSBN portal be guided by compassion and integrity, gracing and understanding and unity. Bless us with your wisdom and guidance as we tread this path of discovery. Amen. Altogether we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating portal. Welcome po kayong lahat. At muli, samahan niyo po kami dito sa ating matters that we need to ponder. Siyempre, mamingiti po ngayon si Ma'am Charmaine. Okay. Good morning, Sir Perry. Good morning. It's Kumusta? nice to see you Nice again. to see you again, And again sir. and again sa mga natin viewers. Ayun o, dumadami na, At sir. ang dami po ngayon, nabubuhay na po sila. Kanina nag-start tayo ng, siyempre nag-start ng 1 hanggang 47. 71 na po, okay? So hopefully, magdadami yan, sir, no? Kasi ang population natin, student population natin, 1,000. Tapos yung nanonood lang, mga 300. Sige nga, iparamdam nyo na 1,000 tayo. Oo, ano? paramdam nyo naman. Diba? Sabay-sabay tayong matuto. Sabay-sabay tayo matuto. At saka, ngayon ay maganda po or napakahalaga pong pag-usapan natin yung mga highlights sa darating na buwan. Yan po, exactly, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. At syempre, ano po ba ang topic natin? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Flores de Mayo. Syempre, kasi next week ay May na. At alam naman natin na itong celebration na to ay pang whole month pang whole month kasi to, 'di ba sir, itong Flores de Mayo yung celebration niya. Ayun, okay, tama so, Ma'am Charmaine. Buong month ng May talagang sunod-sunod 'yan, 'di ba sir, na ginagawa ang ganun. Kaya nga po, special po ito, yung selebrasyon ng Mayo dahil tayong mga Katoliko sa buong Pilipinas ay may tradisyon na ginaganap tuwing Mayo. Ito pa ay tinatawag na Flores de Mayo o Santa Cruzan, di ba? Yung pinaka-highlights dito. May difference ba sa dalawang yan, sir? It's about, connected yan. Yung pagpaparangal po, Flores de Mayo, pagpupugay sa ating mahal na Inang Maria. Okay. Yung Santa Cruzan naman po, yun po yung highlights doon po sa the power of the cross of Christ na natagpuan po ni, tinatawag natin, Reina Elena. At si Reina Elena ay mother ni Constantine I na nag-declare po that Christianity is the official religion of the Roman Empire. At yun po ang yun. alam ko sa kanya, yung sir, cross na yan, di ba, ano yung kwento yun, na nagpahanap kung saan ba yung cross na pinagpakuan ni Jesus. Kasi dati ang nababahala siya, malalaman na yan po ng mga cross na pinakuan ni Jesus sa pamamagitan ng yung mga may sakit ginather niya at then pinahalik niya yun. Yun ang galing. Yung nakita nila na yun po yung cross. Okay? So, ano po ang yung po yung Santa Cruzan yun. Pag-usapan pa natin yan. Okay, sige. Hindi po ang topic natin ngayon ay yung pagpasok natin ng buwan ng Mayo, yung tinatawag nating Flores de Mayo. At alam ko po, tayo, yung mga magulang din yan, na nanonood, at ikaw po ma'am, at lahat po siguro, once na nagbakasyon kayo, kasi dati bakasyon, pag buwan ng Mayo, di ba? Lalo na nararamdaman po ito natin pag nasa probinsya. Pagdating ng Mayo ay may tinatawag Flores de Mayo. Di ba? Na ano pong nangyayari? Sige nga. Ay, naalala ko kasi, sir, dati. Nag-a-attend ako every year ng Flores de Mayo. Parang
magkakantahan kami na Flores, right, ganun. Tapos, ang inaalay... Tapos ginaganon yun namin yung bulaklak. Yun. Ang alam ko pag Flores de Mayo, maraming bulaklak. Ayan. Kumukuha kami ng bulaklak, tapos may dala kaming basket, tapos yun, parang may nakalimutan ko yung prayer ata siya. Oo, napipray muna kami, something ganun. Tapos mag-aalay na kami ng flowers, Ayan. namin doon sa ni Mama Mary. Mama Mary, Oo, pag-aalay yung station ng Mama bulaklak. Mary. Oo, Ayan. yun. So, yun yung naalala ko dati. Kasi kaya nga, saludo po tayo. Kaya ngayon, nag-gather na po yung mga parishes po natin. Actually, may naman po tayo mga katikista dahil nag-gather sa mga volunteers. Kasi pagdating ng Mayo, may catechism classes po sa lahat ng mga parokya. And then, yung ating catechism classes, ginagado nila ng mga bata tuwing alas 3 po yun. Tsaka gusto ng And mga then, bata yan, sir. Yes po, yan na nami-miss po nila. Tapos, gusto nila yan. ang maganda po doon, ma'am, kasi araw-araw Gusto nila silang yung tradition. pumupunta ng simbahan pagdating ng Mayo at namimitas sila ng mga Oo, bulaklak. Kaya yung mga bulaklak Oo. ngayon. Yun yung nanonotice ko din, sir, na kapag Mayo, ang daming mga bulaklak, parang spring, no? Yan. Yung Mayo na, hitik ba? Tawa ba? Ayun. Maraming mga klaseng bulaklak na nagbo-bloom sa Yan. May. Oo. Talagang sakto, no? Sakto po yun. Yung buwan din, May celebration. flower. Yan, di ba? Ang ganda, Oo. no? So, ibigay naman natin kung saan po ba ito nanggaling? Ano yung mga historical background po nito, ma'am? No? Yung Na-research mo ba? yung devotion na yan. Kung kailan ito nagsimula, sino po yung nag-start dito sa ating bansa? Sa bansa, okay. Sige, na-research mo? ma'am, Okay, kasi sa nabasa ko lang kanina, no, of course, kasi naging tayo ng Spain, naging colony tayo ng Spain. So dinala nila itong ganitong galing sa Spain, okay? Galing sa Spain itong tradisyon na to. I'm not sure kung ganito talaga yung tradisyon na ginagawa din sa Spain, pero ang nagpalaganap nito sa buong bansa ay isang Pilipino, okay? Isang Pilipinong pare. Okay? So, ang pangalan niya ay si Father Mariano Sevilla from Bulacan. So, yung lahi niya from Bulacan. Mariano Sevilla. Mariano Sevilla. And he is the father of Flores de Mayo, sir. Tinawag siya ngayon. Kaya nga, the father of dapat Flores de Mayo. maalala natin po yan. Yung father of Flores de Mayo. Ayan, part ng test yan. Pwede yan. Ano? Mga trivia. Oo. Okay. So, siya yung nagpalaganap kasi siya yung ang alam ko sir, nag-translate, okay? Siya yung nag-translate ng Mass of May into Tagalog para maging guide for the devotion to the Virgin Mary for young girls. Okay. Okay yun So, kaya 'di ba may mga offerings of flowers, may mga prayers. Parang may mga traditional, songs. mga songs na ganun, 'di ba? Parang offer kay Mary. So siya yung nagpalaganap din, siya nag-translate noon. And of course, Father Sevilla, for the learners, para may din kayo sa history, si Father Sevilla po ay part po siya ng secularization movement kung saan nandun or kasali sina Padre Gumborza, si Mariano Gomez, si Padre Burgos, at si Father Zamora. Okay? At kasama din siya, sir, sa parang na-accuse din siya sa Cavite Mutiny. Pero hindi siya di ba, yung tatlo lang Gumborza yung... Hindi siya nahuli. Hinuli siya, pero in-exile siya sa Marianas Island. Hindi siya napasali doon sa execution. Hindi siya na-execute, pero na-exile siya sa Marianas Island. Kasi yun nga, because of the allegation, naging na part daw siya ng Cavite Mutiny. And ito si Father Sevilla ay isang nationalist, parang ganun. Active siya sa pag-ano din ng, mga active siya sa, hindi active, hindi against. Pag nangialam ka, namulat ka sa realidad ng lipunan. Oo, parang gano'n. Naging siya, sir. Activist. Activist din siya. Or gano'n. Yun yung term. Hindi ko sa utak ko. Pero yun, kasama siya sa movement, okay, against the Spanish, of course, yung mga unfair treatments ng mga Spanish during that time. Okay, during the Spanish colonization.
hindi siya na-execute. Ang maganda Hindi siya doon. na-execute. Siguro kasi In-exile lang siya. Oo, wala sigurong evidence. Oo. Ayun. Di ba yung guborsa naman ay ano naman yun eh. Yung evidence noon is more on planted. Okay, pero siya hindi siya siguro yun yung naisip ko na baka kaya siya na-exile lang at hindi siya na-execute. Ayun, si Father Oo, at Sevilla. Father Sevilla. At isa pa, nung na-exile siya, how many years, okay, inalaw siyang bumalik sa Pilipinas at hinuli uli. Kasi pinaratangan siya na naging part daw siya ng Philippine Revolution. Oo, so yun. So, kasi grabe taga yung Bulacan, di ba? experience niya. Taga Bulacan kasi. Grabe yung experience niya. Lagi siya pinag-initan ng mga Espanyol dati. Ayan. Pero at least maalala natin siya, no? Naalala natin siya. Kasi until now, yung kanyang contribution sa ating Kristyanismo, no? Sa simbahan Katoliko ay patuloy na ipinagdiriwang sa tuwing Mayo. Dapat maalala natin si Father, anong pangalan niya? Father Mariano Sevilla. Okay. Tama. Okay. So wag nating kalimutan, he is the father of Flores de Mayo. So yun yung nabasa ko dito sa history niya. So, Okay, diba? very good. Galing. Oo, ang galing lang. Oo, kasi very nakakatuwa, active sila. no? At saka nakakatuwa rin na mayroon tayong palaging nanonood at taga-suporta ng ating portal. Kay Ma'am Imelda, may walang kami sa iba. iyo. May surprise kami sa iyo mamaya. Abangan mo yan mamaya, ma'am. May surprise. Yes. Okay. So from Ma'am Imelda Macawili, good morning po CSBN to all teachers and students. Yeah. Yes. Thank you so much, Ma'am Imelda. At atin pong ngayon po ipinagdiriwang po yung tinatawag po nating Science Investigatory. Ano po yan? Yes, SIP. SIP ngayon sa RCBNES level na po na ginaganap sa kasalukuyan ngayon sa ating sa baba ng simbahan sa Lilu po, no? Okay, so bago tayo mag-break, sir, ano muna sa kanila yung question? Yung question natin sa mga nanonood ngayon, ano yung mahahalagang karanasan nyo sa Flores de Mayo? Yan. Simple lang pakikwento, pakitype po dyan sa chat box po yung mga magagandang karanasan nyo tuwing buwan ng Mayo. Okay. Gusto ko yan. So, yung question mo, sir, kasi yun nga, part of my childhood memory ko yan. So, yung nagpipitas ng mga nagpipitas ng mga bulaklak. Pero ang nakakatawag side lang nung naalala ko, sir, yung alas 3 yan eh. Alam ko start yan alas 3 eh. Oo, tapos, minsan, parang ayaw kong umattend. Oo, kasi, yung alas 3 kasi, sir, kasi, may mga palabas kasi ng mga animes. Mahilig ako manood ng anime dati. Naiinis ako pala. Attend na naman ako. Parang yan? Nadistorbo naman to. Nadistorbo yung yung plano ko manood ng anime. So, yun lang naman. Tanungin mo ako, ma'am, bakit ako nakapa-attend doon? Flores de Mayo. Bakit ka naka-attend? Ang hinahabol ko yung snack dyan. Oo, snacks. Kasi after ng Flores de Mayo, after ng mga katikism, after pag-aalay, after niyan, pipila kayo niyan, may pagkain yan. At saka alam ko, sir, may sponsors parang may culmination yan eh. Yun ang culmination. May mga awards. Oo, maraming pagkain pag culmination. May pagkain, may awards ng perfect attendance. Ayun. Diba? Yun pala yung mo, sir, ha? Yun yung motivation mo. Motivation ko roon. Mag-attend ng Flores de Mayo. Kada alas 3, kada alas 4, mayroon pagkain. Oo. Pero yung Santa Cruzan, sir, hindi ko na-experience, hindi ko na nakita yan. Yan po yung pinaka-highlight po natin. Talaga, lalo kung ikaw maging isa doon sa mga, Imperatress, yung gano'n, no? May mga title. So, yan talagang excited po ang lahat dyan. Excited. So, mamaya, may mag-share ng experience. Yes. Baka may isa mag-share sa ating estudyante naging Reyna Elena. Ganon. Sige, type nyo lang. Babasahin po namin mamaya. Ma'am Char, time na po ba? Okay, so learners, station po kayo. Parents, station din po. Babalik po kami.
Okay, welcome back po sa ating portal. At ang pinag-uusapan po natin ngayon na sa ating second segment is usapang pagpapahalaga. Okay, so pag-usapan natin yung kahalagahan ng pagdiriwang ng Flores de Mayo. At of course, nakikita nyo kung sino po yung mga kasama ko rito. From my right and from my left. Ano? So, unahin po natin, ladies first. Magpapakilala siya. Open, lakasan, Moses. Ako po si Sophia Lim from 7 Council. Sophia, from 7 Council. Very good. Okay, ito naman. Ako naman si Lance from 7 Wisdom. Okay, thank you Sophie and Lance. Parehas po sila grade 7. Ito Wisdom, ito po ay Council, di ba? Ng mga virtues talaga, no? Okay. So, the gifts of the Holy Spirit yun. Okay, now, tanungin natin si Sophie, no? Kanina kasi kami ni Ma'am Charmaine, matters that we need to ponder, na pag-usapan, na-mention kanina, yung nagdala, no? Ng tawag nito, nung devotion na yan dito sa Pilipinas. Ngayon, siguro matanong natin si Sophia, kailan po ito, Sophie, nag-start? Anong year po ito? Sige nga. Ipinakilala po ito ng mga mananakop at praile ng Espanyol noong kalagitnaan ng 1800s. Yon, kalagitnaan ng 1800s, di ba? Ano po siya? Paring ano? Mananakop po at praile. Praile. Okay. So, bakit kaya, no? Anong purpose nito? Ano po ito? Ito yung ano po yung kahalagahan po nito? No. Ito po ay isang pagpupugay kay Birheng Maria na nagbibigay ng ulan kapag hinihiling ito ng mga magsasaka. At ang pagdiriwang para dito ay kumakatawan sa walang patid na pasasalamat ng mga magsasaka. Ang ganda niyan, Sophia, ngayon ko lang narinig yan, no? Yung na-mention mo kanina, ito po ay naging devotion na ng mga magsasaka. Kasi hinihiling nila, yung anong hinihiling ng mga magsasaka? Tingnan mo nga, sige. Anong hinihiling? Na-mention mo kanina yon. Yung? Ulan. Yon. Tama. Kasi, di ba, tuwing ngayon, sobrang init, di ba? Tapos makikita po natin talagang tuyot na yung mga lupa natin. Siyempre, sa magsasaka, naghanap sila ngayon. Sige nga, sana hindi na ito tuloy-tuloy yung init kasi mawawala yung kung hindi umulan, di ba? Kaya nga po, ang hiling ng mga magsasaka kay Maria ay para umulan, no? So, yan po, napakahalaga yan, Sophia, yung sinabi mo. Ikaw naman, Lance, ano po yung kahalagahan po ng pagdebosyon ng itong Flores de Mayo? So, sa pamamagitan po ng Flores de Mayo ay napapalapit tayo kay Birheng Maria, no? So, hindi lang po yung October o yung Oktobre na panahon ng Rosario. Ito po ay panahon din ni Birheng Maria. So, Mayo at Oktobre po yung kanyang mga months na we can worship and praise her, no? Yun po. Ang mahalaga doon, Lance, hindi lang po ito nag-start kahapon. Sa kalagitnaan, binanggit niya ni Sophia kanina, sa kalagitnaan ng 1800s. Di ba? Nakaranas ka ba, Sophie, ng Flores de Mayo? Sige nga. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa. So, siguro pag nagbakasyon kayo, taga saan po ba kayo? Dito sa Maynila? Or may province kayo? May taga-province? Anong province niyo? Sa taga Maynila lang po. Taga Maynila. Okay. Tingnan nyo sa Sophie. Tingin ka doon, Sophie. Oh. Ayan. Ayan. Tingin-tingin. Oh. Ang ganda ni Sophie sa camera, no? Talagang malaking babae ito. Sorry ha. Kasi, maganda. Yung mother niya, tapos yung father niya, di ba? Okay, matangkad. Okay, so ngayon, at proud niya yon. Batiin mo muna, Sophie, yung nanonood niya yon. Sinong binabati mo? Sige, si Mami. Sino?
Go. Lakasan, lakasan. Star Center, Ma'am Imelda Macawili. Ma'am Imelda Makawili Star Center, binasa lang niya. Binasa lang. Kamay-kamayan mo si Mami Imelda mo. Yan. At saka ang ganda, ito na yung mga ito na yung mga kasagutan niyo yun. Basahin mo yung kasagutan from Ayumi Caravana. Anong sinabi niya? Lance, go, Lance. Pumupunta kami sa probinsya upang makipaghalubilo sa iba naming kamag-anak sa mga pasyalan sa lugar namin at para din manood ng mga magagandang kalahok sa Flores de Mayo. Yun po. Tamang-tama po talaga si Ayumi, no? Na nararanasan, na-appreciate nila, pumupunta sila sa province. Ito naman po ay galing kay, basahin mo, Sophie, from, go. Mercedes. Okay, so anong sinasabi ni Mercedes? Naranasan ko po maging Maria Magdalena sa Flores de Mayo. Tapos yung Reyna Elena namin ay merong pakain saya po. Pagkain talaga. Nakarelate. Okay, tapos taga saan yan? Sa Sa anong lugar? Sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, kumusta po? Ayan, San Jose del Monte, Bulacan po yan. 1997 po ng Mayo. Ang galing naman po ng mother ni Ma'am Sir Efraim, di ba? Sir AJ, kumusta na po siya? Sana pagaling na po siya, Mami, si Sir AJ, no? Okay, so ito naman kay Daniel Ugali. Yan po, yan, kasi yan. May points yan sa klase namin po, no? So, anong sinasabi niya? Sinasabi ni Daniel, Lance? Kami ay pumupunta sa iba't ibang lugar para magsimba at pumupunta din sa mga probinsya upang mamasyal at nagpupunta at nanonood sa Flores de Mayo. Ayan, yung mga Santa Cruzan yung pinapanood nila doon, di ba? At sabi ni Dion Isabel, yan, Sophie, kayang-kaya mo na yan. English yan. Go, Sophie. A memorable memory that I remember is admiring the people who joined from the car. I remember being mesmerized by the beautiful and colorful costumes they wore. Galing ni Dion, no? So, yung mga outfit, mga colorful costumes, no? Na nakikita po niya, no? Na naranasan niya. Okay. So, kung si Sophie ay wala pang karanasan, no? Hindi ka naka-experience yung Flores de Mayo, di ba? Sabi mo kanina. So, si Lance, na-experience mo ba mag-Flores de Mayo? Hindi pa po ako nakaka-experience, pero nakakita po ako sa parokya namin. Nakakita sa parokya. Kasi madalas po ito sa ating mga parokya, no? Okay, go ahead. Anong karanasan mo po? So, may arko po, tas yung may mga Reyna Juliana, yun. Reyna Elena pala. Hindi Juliana. Bago yun, sir. Bago yun. Talaga, bago pa? yun, sir. Yun. Reyna Elena. Okay, so, Reyna Sofia. Pwede naman ganon, di ba? Si Sofia. At saka si King Lance. Okay, so, at bakit nga ba ito natin ipinagdiriwang? Ano po yung mga practices? Bakit napakahalaga po ito na nasariwain? Or ito po yung namana po natin ng the start of, yung tinatawag natin noong 1800s. Di ba, Sofia? Sige. Paano? Anong masasabi mo po? Sige. Pero basahin mo muna yung sinabi ni Sir Efraim Joshua. Okay. Humihinga pa naman po, sir. Sir EJ, no? So, masaya po ba dito interview natin si Sophie, ha? Sophie, sige, hawakan mo, lakasan mo yung yung microphone. Yan. Sige, yan. Tingin ka doon. Sige, sabihin mo ngayon, ano po ba ang pakiramdam na first time mo ito? Naka-live pa, di ba? First time mo, anong masasabi mo? Nakakakaba po. Nakakakaba, okay. Pero, ready ka naman. Ha? Kailangan namin resounding na sagot. Malakas po kasagutan. Sige.
Nakakahinga pa. Sabi ni Sir EJ. Okay, masaya po ba dito, Sophie? Opo. Opo. Okay. Anong masasabi mo sa ating mga viewers? Sige, yung mga, baka mayroon kang isa shout out. Sige, ngayon, sabihin mo si Mami o sino pang sa shout out mo? Sila Mami Imelda. Okay, go ahead, Sophie. Bago tayo mag-break, go ahead. Shoutout po sa mga kaklase ko. Anong kaklase? Ano po yon? Ano sila? Anong level? Anong section? Grade 7 council. Yon. Tapos, sige. Ano pong masasabi mo? Yung mga huling salita mo po na tungkol sa pinag-usapan natin. Ano yung mga take home po? Na-research mo kanina. Okay lang. Sige. Meron ka pang sasabihin? Wala na po. Wala. Okay, Lance. Sige, go ahead, Lance. Go ahead. So, may insights. Okay. So, meron akong reflection na nakuha sa isang santo. No? So, ang sabi niya, no matter how sinful one may have been, if he has devotion to Mary, it is impossible that he be lost. So, siya po yung ating gabay, no? Si Maria po yung ating gabay sa ating buhay, no? At napakaganda rin po kasi sa May Mother's Day din po, no? So nakaka-connect kay Mama Mary, no? Being the mother of God, no? So yun po yung insights ko. Galing ni Lance. Okay. Sophie, sige. Kung naman, basahin mo itong maganda yung sinabi ni Ma'am Mercedes, no? Okay. Ning Mami ni Sir EJ. Go ahead, Sophie. Sige, lakasan mo po. Go. Okay naman po si Ephraim po, sir. Nagpapagaling at nagpapakalakas po siya. Salamat po sa Panginoon po sa kanyang kapangyarihan makakapagpagaling po. Ingat po tayo lahat. Ayan. Thank you, Ma'am Mercedes. Tapos sabi ni Theos, Jaden Gonzaga. Si Theos. Go ahead. Anong sabi? Pa-shoutout po, Sir Perry. Shout out, Theos. Okay. So, marami pong salamat at sana po ay napulutan nyo po ng aral. Sir, nagpapagaling. Sabi ni Sir EJ. Goodbye. Thank you po at maraming salamat po. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus the Lord be with you and all your loved ones. So, welcome again to Let God's Word Guide Us, a regular program po ito. And in fact, this is the 13th talk for the second year of this program. So, for this episode or talk, I have chosen
from the Gospel of John, chapter 10, verse 14. Actually, this was taken from the Sunday of the Good Shepherd Sunday, no? So, very short and very beautiful. So, according to John chapter 10, verse 14, I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. I am the good shepherd. So, we begin with the two words, no? I am. Very loaded po, no? Kasi actually, yung I am na to is not just a simple subject and verb. So, I am goes back to the name of the God of Israel. You know, kasi in the Old Testament, otherwise known as the Hebrew Bible, in Exodus chapter 3 verse 14, in the story of the calling of Moses, Moses was hesitant to do the task that Yahweh, the God of Israel, wanted him to do. So he asked God, the one he was talking with doon sa mountain, no? At Mount Horeb, in fact, kung hindi ako nagkakamali, no? Tapos tinanong siya, if people will ask me, who sent me? Sino ka ba? And then, Yahweh, the God of Israel, said, in Exodus 3, chapter 3, verse 14, I am who I am. I am who I am. So, that is how God calls Himself in the Old Testament. Ehyeh, Asher Ehyeh. I am who I am. And then eventually, this was in Hebrew, Yahweh. YHWH. You know? A sacred name that even the Israelites do not want to pronounce it most of the time, no? So that's why there was another term that they used, another name of God that they are more comfortable with was Adonai, Lord. Kasi God's name for them, God is so sacred for them, His name could not be uttered. So Yahweh, I am who am. Ehyeh, Asher Ehyeh. And what is beautiful dito sa Gospel of John 10:14, Jesus Himself said, I am. So, and then the theologians and biblical experts, they are telling us na this is one indication that Jesus was really conscious of His identity as He is God, Son of God. So, fully human, fully divine, I am. So, I am, and then how did He describe Himself? The Good Shepherd. So, now we have to clarify this, no? In the Tagalog language can help us, no? Good. Good can be translated as mabait or mabuti. So, what do you think? Is God or Jesus mabait na pastol or mabuting pastol? Well, the scriptures in Tagalog, the Tagalog translation will tell us, the translation of the Good Shepherd is not mabait, but mabuting pastol. Mabuti. Yan, no? So, many times kasi, we are confused, no? Na Jesus is mabait, no? Mabuti. Magkaiba po yon, mabuti at mabait. Tandaan nyo po, sa mundo natin, yung mga mababait, naku, yan yung mga naabuso. No? When you are too nice with your girlfriend or your friends, you will be abused. Si Jesus hindi siya ganon, mabuti siya, hindi siya mabait na pastol. Kasi mabait na pastol, malamang hindi yun makabasag pinggan, hindi yun no, ang mabuting pastol,
ready to offer his life for his sheep. Pakikipaglaban sa leon, sa bears, yun, sa mga wild animals to protect the sheep. Ang mabait na pastol, delikado ang mga tupa doon kasi mamaya hindi yun makikipaglaban. Masyadong mabait, no? So, hindi po, no? Si Jesus is not a mabait na pastol. Mabuting pastol. Mabuti is good in the sense na willing to offer his life to defend his flock, no? So, yan yun. I am the good shepherd. And lastly, and I know mine, and mine know me. He is the good shepherd because Jesus knows his sheep. And the sheep knows him, knows his voice. So, if you treat yourself as a disciple of the Lord, if you treat yourself as an apostle of Jesus, Jesus knows you. Ang tanong, do you know him? Many of us claim that we are Catholics, we are Christian, pero ang tanong, do we really know our good shepherd? Do we really know his voice? Many times in our lives, we are the one na nagsishepherd sa sarili natin. Wrong. Jesus should be our shepherd. We are supposed to follow his voice, not ours. So there we have it. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. John 10, verse 14. I hope you have gained something from this very short talk. And please do not hesitate to share. And if you want to support this program, you may send stars. And of course, continue to follow us so that we will all be guided by God's word. Thank you so much. Shalom. Okay, welcome back po sa ating
Portal, third episode na po tayo. At syempre, Fourth ito po. na po, sir. Fourth na Last. po. Last. Okay. Oo nga, last na po. Yung third kanina. Yung Okay. let God's word guide us. Okay, sige po, Sir Paul. Mukhang masaya tong dalawang ito, no? Anyway, ano ibig sabihin ng fourth? Fourth segment. Okay. Kala ko fourth quarter ang tinutukoy nyo. Pwede rin, sir, fourth quarter. Oh, we have a special message from the son, the only son of Sir Perry. Ma'am Shermay, pakibasa naman. From Zaki Asistol. Thank you, Sir Paul, for another meaningful message that you have shared with us. Because the verse emphasizes the significance of Jesus as the Good Shepherd. His deep love for humanity and the personal relationship he seeks with each individual, and it shows us that Jesus' love is unwavering and always available for us who seek to know Him. For those who seek to know Him, no? Nasaan ba si Saki, Sir Perry? Nandito sa school ngayon. Okay. Kasi nag-ano sila ngayon, sinala Sir Stephen, nag-ano sila sa kanilang project. Video, iwan ko po. Wow, talagang ganda naman ng reflection ni Zaki, no? Manang-mana sa tatay. Yan, okay. Yes. Then we have another comment kay from Keith Ibarra. Ano naman nakalagay dito? I have never experienced a Flores de Mayo, and I also have never heard of it. But I would like to experience it one day. Ay, sayang, Keith. Ang saya pa naman yan, Keith. Si Keith, no? Ibarra. Anong grade level ito, ma'am? Are you aware? Grade 7 siguro, sir. Anyway, Keith, no, what you can do is if you are a Catholic, go to your parish. Kasi sa parish, normally, meron yan silang celebration of Flores de Mayo beginning May 1, the first day of May. Pero syempre, mas buhay na buhay yan sa mga provinces. At ang maganda dito, I don't know with you, Sir Perry, Ma'am Charmaine, pero nakakatawa kasi in the provinces, these children will bring their own flowers na galing sa kanilang garden. Yes po. Tapos i-offer nila yon kay Mama Mary after a short talk regarding Mama Mary or catechism. Tapos kakanta, tapos mag-go-offer. Experience ko yan, sir. Yes, di ba? O nga pala kasi sa province, Yes, Panglao po. ba yan? Panglao? Hindi, sir. Sa Loon. Bohol. Sa Loon, yes. Bohol. Kaya Rojol. pala, Yes, no? sir. Oo, sa Samar. Samar, syempre. di ba? Experience Oo. din. Oo. So maganda yan kasi buhay na buhay, lalo na sa dito sa Manila, I am not sure kung ganon ka-active pa yung mga bata kasi syempre, una may pasok. Opo. Tapos iba-ibang Sayang. schedule, no? Masaya pa naman talaga to. Masaya, di ba? Tapos yung ibang mga parishes sa rural areas, sa mga provinces, those who can afford, may mga parents na nag-volunteer sila magdo-donate para naman yung bata, lalong nainganyo pumunta kasi pakakainin sila ng merienda. So tuwang-tuwa sila. And ang maganda dito talaga, in Zamboanga, I-notice na ang ganda kasi mga Chabacano songs nila talagang originally composed. So, ang ganda ng mga kanta na pag hindi ka aware, kala mo Espanyol. Pero yung pala Chabacano, no? So, ang ganda at doon nahasa yung mga singers na bata pa, kumakanta na for Mama Mary. And then yung devotion to our Blessed Mother, kagaya ng observation kanina ni Rapsing, sabi niya, no, what is beautiful is, nakatapat siya sa month na kung saan the whole world also celebrates Mother's Day. Yan. Yes. So, hindi ka pa namin babatiin ni Sir Perry. Future mother pa ito. No? Yan. So, ito, sabi ni Althea Lorraine, Sir Perry, Our family experiences Flores de Mayo in our province, where we offer flowers and prayers. Yes, yung ganda. No? Yes. Saan ang province kaya ito ni Althea Lorraine? Ano? Anong probinsya yon? Kasi may mga ibang provinces medyo naglaylo na sila, whatever it is. Pero sabi nga, sa Loon, Bohol, sabi ni Charmaine, buhay na buhay. Hanggang ngayon? Hindi ako sigurado na, sir. Hindi. Pero for sure, sir, oo. Kasi lagi naman, yung
huling uwi ko dun, sir, meron naman eh. Oo, kasi Nag-celebrate pa rin. Buhay na buhay pa rin yun. Mm-mm. Ngayon Buhay na mayroon buhay. kaming ngayon pa lang inaayos na po yung mga sponsors for the whole month of May. Kaya nga kami, okay, magpapakain kami on the 23rd, ganon. Pero sir, di ba, araw-araw kasi yun. sa parokya nyo? Sa parish, mayroon po. Actually, na po kami ng Parokya mga niya sa Paris, dito sa sa probinsya parokya ng o dito? pagkabuhay. Dito, sir, sa pagkabuhay. Taga San Bartolome na ito, di ba? Ay, ano ba? May sinabi siya sa akin, sir. Doon sa parokya ng Oo. pagkabuhay, Ayan. mayroon na kaming mga volunteers ng catechists. Ayan. Yan, nagano po So, sila, nagagather na po kami, So, tapos i-assign na Pwede for bang that. yung taga San Bartolome, sir, mag-attend? May San na? Bartolome din, mayroong sarili silang in-house catechist na nagpo-form na ngayon, tapos sa mga chapels nila, doon ginaganap yung mga mga catechism, and then yung pag-aalay ng mga kay Mama Mary. Yes, Oo. ayan. And Kaya- then from Abril Aguas, meron din siya, Ma'am Charmaine. The great experience in Flores de Mayo are the traditions. One of the traditions in Flores de Mayo is walking in procession with Yun. flowers and singing prayers and hymns. It is also an opportunity for communities to unite and show their faith and love to the Virgin Mary. Yan, ang Ay. ganda, no? Ang ganda. Correct. Sa posyon yun Free na... procession talaga. Yan, May procession. Tama yun. Yun, Oo, tama yung May procession. posesyon, dala-dala ng bulaklak. bulaklak. Nag-aalay, kumakanta. Tapos, natatawa pa ako kasi yung mga matatandang kuminsan nag-a-assist, pagagalita pa yung bata pag may nahuhulog na petals kasi kalat daw sa simbahan yon. Pero alam ko, sir, ginaganon namin yan, sir. Yun yung Mga sa harap na ni flowers. Mama Mary. Oo, sa harap na ni Oo, Mama Mary. sinasabi Oo. yan Hindi doon sa aisle. Yan, Oo, tama. yan. At Sir Paul, Ma'am Charmaine, doon po ako kasi yung mga pag-summer kasi sa seminaryo, pinapano na kami yun, ina-assign, pinapauwi. So ngayon, na-assign kami doon minsan uwi sa amin or sa ibang parishes. Doon po, kami po ang nagaganyan. Itong parang after na mag-offer yung bata, yung Salve Regina ang kakantahin na, and then yung prayers. Kaya memorize ko yung prayers ng Oremus, Omnipotens, Semper yan Dios. na, Latin. Mga Latin prayers. Nag-Latin na Actually, si Sir until Perry. now, yung kasi pag uwi ko doon sa mga parishes, kami po yung ina-assign, dinidelegate ng pari, na kami yung mag-closing doon ng kanilang, yung sa Flores. Every day. Kaya, na-memorize namin yon sa seminary pa lang, yung Latin prayers ng after kantahin yung Salve Regina, tapos yung prayers noon hanggang last. Yan. Yeah. Oh, yan. Medyo Pakibasa mahirap din yun. kay Mariel Angeli Torres pa. Yan. When I was young, I got to see and attend a procession of Flores de Mayo and admire the people wearing elegant dresses like celebrating and worshiping the Virgin Mary. Yan. Galing. Alam ko pag culmination, naka-white kami nun, sir. Yun yung Yes. pagkakaalala ko, sir. Ha? Yes Walang po. culmination, Mayroon yan naka-white. dito sa province, naka-white, tapos dress, tapos parang Oo. may doon ditong parang nakaganyan. Ano ba yung tawag nito? Hindi Tapos ko may alam. flower yung ginagawa. yung ganun. Binibili pa yon, may mga Ito, magandang comment ito kasi our very own. Yan. Ayan. 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 Kung ano ang naging effect at outcome ng isang batang nag-a-attend ng Flores de Mayo. At Ayun. ano na siya ngayon? O, sige, pakibasa, Ma'am Charmaine. Sige, Okay. basa. From Manrina, Lim, ang aming parokya ay nagsasagawa ng Mayflower Catechism taon-taon. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil naranasan ko po makasama sa Mayflower Catechism. Naging mag-aaral at naging guro na din ng Volcat. Isa ito Volunteer catechist yan. okay. Isa ito sa nakatulong sa akin upang maging isang ganap na guro. Kita mo. Yan, ano? Ibig sabihin, mahal na mahal niya si Mama Mary at yung pamilya, Ma'am Rina, saludo kami sa inyo. Siguro yun, nandun din yung mami mo, nag-encourage at buong family ng Lim family. No? So siguro meron tayong advocacy, Sir Perry, Ma'am Charmaine, ano? Kasi, di ba, malapit na yung May, next week na yan, ano? Opo. At alam nyo naman siguro na ang pinaka-patron ng Philippines is Mama Mary. Tama, di ba? Yes po. Di ba, meron pa nga tayong team song, Sir Perry, na Pueblo Amante de Maria, which means yung we are, the land, a a people love
Mary, parang A ganon. people who loves Loves Mary. Mary. Yan. So ganito po ang gawin natin. We highly encourage you po na kung kayo po ay parent na nakikinig o kayo man ay estudyante ng CSBN, kung meron time talaga, find time kung malapit na church, sumali po kayo dito sa May na Flores de Mayo. It's a daily activity. Devotion po ng mga Pilipino yan kay Mama Mary. Lalong-lalo na sa panahon ngayon kasi we will never really know what's going to happen. So sa Dubai, merong flood na unprecedented. And then a few weeks ago, before that, may earthquake sa Taiwan na unprecedented din yon. At meron tayong imminent threat of war between napapagitnaan tayo ng China, US dahil sa kalabanan sa Western Philippine Sea. Ongoing ang Russia at Ukraine. Ongoing ang Israel at Hamas. We will never really know. Tapos ang init-init ng panahon ngayon. In some parts of the Philippines, actually, walang water in Zamboanga. Napakainit at grabe, rasyon ang kanilang tubig kasi nagkaproblema pa yung kanilang dam and yung water system. So, we need prayers and probably Mama Mary who is our patron, kailangan Pueblo Amante de Maria, we run to her like children because our mother also loves us. We need help. We need help. No? Hindi naman ako nananakot, pero we need help. Yes. At kung wala mang mga sakunang mangyari, ay baka kagaya ni Ma'am Rina Lim, magsisimula doon at doon magsisimula yung seed of vocation or seed ng pagiging volunteer catechist or seed ng isang babae na gustong maging active sa simbahan or magtrabaho sa eskwelahan kagaya ni Ma'am Charmaine na nag-Flores de Mayo yan at si Ma'am Rina, no? At sana yung dalawang directress din natin, sana nag-Flores de Mayo dito nung panahon na yun, no? Si Ma'am Nag-Flores Charlotte. sir, si Ma'am si Ma'am Char. Char. Nag-Flores? Dahil, daw dahil siya. lang daw, parehas kami. Siya yung sa flower ano. o Dahil lang sa Dapat daw snacks. siya yung bida. No? yan. Si Ma'am Sophia, kaya baka doon diyan nagsimula magtumbling-tumbling din, ano? So, Discover yung talent. si Ma'am Tess Eslabra, ay isa pa to, isa catechist din to, no? catechist. Ang mother ni Ma'am Carla. Sir Perry, pakibasa nga. Sabi ni Ma'am Tess ay Jesus as the Good Shepherd is the guide, the protector, and the healer. We as the suffering sheep should find our way towards spiritual healing. Yan. Yes, ito yung comment niya sa Let God's Word Guide Us. Yan. No? Kasi siyempre, Jesus is the Good Shepherd and then Mama Mary is the mother of the Good Shepherd. Yan. So, meron pa ba Ma'am Charlotte o Ma'am Sophia na babasahin? Wala na. So, mga announcement na lang. Ano? Announcement, sir. We Sige want po. to inform everyone na ongoing po ang Science Investigatory Project. At ginaganap po yan right at this very moment sa Lelyu de San Bartolomeu na kung saan 7 of our schools sa RCBNES ay are competing in a project sa science, no? At grade 9s, grade 10 po ang mga learners involved together with their mentors, their teachers, and the board of judges are all our friends and professors from the University of Santo Tomas. Sir Perry, nandiyan dyan si Dr. Pilar. Hinahanap ka siguro mamaya. Si Dr. Luis at saka si Ma'am, yung isa si Ma'am Ann ata yan siya. Okay? Wow. So thank you po sa mga nag-participate and good luck. Do your best. No? Meron pa? Wala na. Any other announcement? Enrollment po is also ongoing for school year, sabi nga ni Ma'am Rilette, 2020, ano pa? How do you do it? 2024 to 2025. Ongoing na po yan. Please inquire from our registrar's office or our information and communication officer, no? Regarding your inquiries sa enrollment for the next school year. Ongoing na rin po ang training ng mga basketball who wants to aspire to be varsity players for the Green Centurions teams next year. They started their training already yesterday afternoon.
Okay? Yun. And how about your concert, sir? Yung Upcoming concert. Hindi ko concert natin yan. Concert natin. By the Nathanael 3.0, it was slated to the end of May. Culmination natin yan. May Ayun. 30. Mahaba bang preparation? Mahaba ang preparation. At i-challenge nga pala natin, no? Culmination ng Flores de Mayo, dapat may Marian song. Marians. Kayang-kaya na ni Mr. Asistol yan para kay Zaki, who is the leader of the Nathanael 3.0. And then may mga nag-ano na po tayo, mga sponsors, sir. Yan. Meron ba? Mayroon pong nagsabi sa akin. Wow. Siyempre, kung Yes. ano daw yung kailangan natin, pwede siyang sabihan daw siya. Okay. Yan, maging sponsor sa concert. Yeah. Tapos good news din, through Sir Perry, we were able to activate din. Meron palang bagong na tools na binigay si Meta. Very Ayan. active naman ng social media ng CSBN. At ang nagmamaneho ng ating mga social media ay si Ma'am Charlotte. Meron tayong bagong bonus na tatanggapin o tinatanggap na? Na-set up na po, Na-set na-open up na. Kung Kaya, ano man yun, tanungin niyo po si Ma'am Char at si Sir Perry sa mga bagay na may kinalaman kay comparing Meta ng Facebook. Ito po yung mga experts. Okay? Si Ma'am Sarah. Ma'am Sarah. Ma'am Charmaine. Umpisahan mo na. Kasi mag-May na eh. Yung singer, totoong singer na lang, sir. Okay, Sir Perry, go ahead. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, everybody. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for the time spent together and the relationships formed. As we end this program, may the blessings of understanding, love, and peace be with us. May kindness and knowledge lead our way, and may compassion be the light that shines in our hearts. We sincerely thank you for the times of togetherness and introspection. Give us the bravery to make the great changes in the world and the strength to live up to it. May the days ahead bring peace, joy, and fortitude to every person. This we pray in Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.